Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Magandang umaga bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan at sa lahat ng ating mga tagapakinig sa programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Ngayon po ay ika-25 araw ng Oktubre. Ako po si Joshua Sariego, ang inyong mga kasama sa isang oras na programang suma sa inyo tuwing araw ng Sabado sa ikalas 11 ng umaga, na sabay po nating mapapakinggan sa 104.5 Radyo Natin FM at 89.5 Radyo Bandera Philippines. Ang programang ito ay binubuo ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan na hatid po sa atin ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Para po sa unang segment ng ating programa, mapapakinggan po natin ang napapanahong balitang hatid sa atin ng Makina B. Tunggal Elementary School o ng MBTES News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay 25 araw ng Oktubre, taong 2025. Ako po si Rizal Mi M. Escoben. At ako naman po si Karen Joy Albior. Kami po ang maghahatid ng makabaluhang balitang bayan sa aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng Makina B. Tunggal Elementary School o ng MBTS News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Bayan ng Brooks Point, host sa kauna-unahang Palawan Volleyball Governors Cup. Paglalaan ng pondo para sa taong 2026 tampok sa third quarter executive meeting. MP daw, Brooks Point nagsagawa ng Basic Filipino Sign Language Training. Paggawad ng financial and livelihood assistance sa mga pag-abot beneficiaries, pinangunahan ni Mayor Benedito. Mayor Benedito at MS Cao binisita ang mga senior citizens na PDL. Training on Adoption and Alternative Child Care, pinangunahan ng MSWDO. Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity bumisita sa tanggapan ni Mayor Benedito. Operation Patubig Potable Water System Project, matagumpay na inilunsad ng Maliz National High School. George Bustamante, formal lang nanumpa bilang bagong talagang kagawad ng Barangay Mambalot. At 3 bagong harvester mula sa Philmic, silipin. Magbabalik ang MBTS News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito para sa ating unang balita, bayan ng Brooks Point, host sa kauna-unahang Palawan Volleyball Governors Cup. Tunghayan natin ang detalye sa balita ni MBTS News reporter Johnny Miele M. Obugan. Balitang Bayan! Tagumpay na pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang pagbubukas ng First Palawan Governors Cup Intermunicipality Volleyball Open ngayong Sabado, October 11, 2025 sa Brooks Point Event Center, Barangay Tuktob, Brooks Point, Palawan. Ang nasabing torneo ay naging posible sa pamamagitan ng inisyatiba ni Governor Amit Roa Alvarez, kung saan matatagisan ng galing sa larangan ng volleyball men's at women's division ang mga munisipyo sa Palawan para sa unang yugto ng torneo. Magtatagisan ng South Cluster na binubuo ng mga munisipyo ng Aborlan, Balabac, Batarasa, Brooks Point, Nara, Quezon, Rizal at Sophronia Española sa gaganapin dito sa bayan ng Brooks Point. Nagpahayag rin ng suporta ang ilang opisyal at sports coordinator mula sa mga nasabing munisipyo at lalawigan ayon kina Governor Alvarez at Mayor Benedito.
Layunin nilang suportahan ang mga atleta upang higit pang mapaunlad ang kanilang talento at ang pagpapahalaga sa larangan ng volleyball. Janine Melee, M. Upugan, Makina Bitunggal Elementary School nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat Janine at sa Balitang Pangbayan, paglalaan ng pondo para sa taong 2026, tampok sa third quarter executive meeting para sa detalye narito si MBTS News Reporter Chantal May Daton. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang pagbubukas ng agenda sa isinigawang third quarter executive meeting nitong October 7, 2025 sa Mayor Conference Room, New Municipal Hall, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan, na dinaluhan ng lahat ng head of officers ng lokal na pamahalaan. Kasama si Vice Mayor Attorney Mary Jean De Feliciano. Tinalakay sa pagpupulong ang pagpaplano at paglalaan ng pondo para sa taong 2026, kabilang ang pagsusuri ng natitirang budget sa bawat opisina upang matiyak ang balanseng gastos, lalo na sa pasahod ng mga permanenteng at contractual employees. Bago matapos ang taon, iminungkahi rin ni Mayor Benedito na iprioridad ang pagbubukas ng mga regular position sa mga opisina upang masiguro ang sapat na pondo para sa sahod at benepisyo ng mga empleyado. Samantala, iminungkahi iwasan muna ang pagdagdag ng contractual employees kung hindi naman kinakailangan, upang maiwasan ang sobrang paggastos at mas mapakinabangan ang pondo ng bayan. Chantal May Eldaton, Makina Bitunggal Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Chantal. Susunod, MP daw Brooks Point nagsagawa ng Basic Filipino Sign Language Training. Silipin natin ang buong detalye sa ulat ni MBTS News Reporter Ken Joshua Cabras. Balitang Bayan. Dumalo si Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa isinagawang Basic Filipino Sign Language Training ng Office of the Municipal Persons with Disability Affairs Office, MPDAO, ng Pamahalaang Bayan ng Brooks Point ngayong Oktubre 9, 2025 na magtatagal hanggang Oktubre 10, 2025 sa God Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Dumalo rin sa naturang pagsasanay ang mga kinatawan mula sa iba't ibang tanggapan ng lokal na pamahalaan, mga kasapi ng uniform, personnel at iba pang sektor ng komunidad. Layunin ng nasabing pagsasanay na mapalawak ang kaalaman at pag-unawa ng mga kawani ng pamahalaan at iba pang sektor sa paggamit ng Filipino Sign Language, FSL, bilang epektibong paraan ng komunikasyon sa ating mga kababayang may kapansanan sa pandinig. Sa pamamagitan ng programang ito, pinatitibay ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point ang advokasya para sa inklusibong serbisyo, publiko at mas maayos na pakikitungo sa mga persons with disabilities, PWDS, sa komunidad. Ken Joshua O. Cabras, Makina Bitunggal Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Ken. Paggawad ng Financial and Livelihood Assistance para sa mga pag-abot ng beneficiaries, pinangunahan ni Mayor Benedito. Alamin natin ang buong detalye kay MBTS News Reporter Juanito Amador Jr. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang awarding ng Financial at Livelihood Assistance para sa mga beneficiaryo ng pag-abot program na ipinatutupad ng Department of Social Welfare and Development PhilHealth
Office DSWD-FO Mimaropa nitong Biyernes, October 3, 2025 sa New Municipal Lobby, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Katuwang ni Mayor Benedito sa pamamahagi ng tulong. Sina DSWD-FO Mimaropa Social Welfare Officer 2 Ihali M. Rivadyo ng Pag-abot Program, Regional Cashier Evelyn V. Ligaspe, at mga kinatawan mula sa Municipal Social Welfare and Development Office, MSWDO ng Brooks Point. Ang aktibidad ay bahagi ng patuloy na programa ng DSWD sa pagbibigay ng pagkakataon sa mga nangangailangang pamilya na muling makabangon at makapagsimula ng sariling kabuhayan. Lubos ang pasasalamat ng mga tumanggap ng ayuda sa natanggap na tulong, pinansyal at pangkabuhayan na magsisilbing puhunan para sa kanilang mga plano sa pagninegosyo at dagdag kabuhayan. Ayon sa kanila, malaking tulong ito upang matugunan ang kanilang pang-araw-araw na gastusin at masiguro ang maayos na pamumuhay ng kanilang pamilya. Juanito T. Amador Jr., Makinabi, Tunggal Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Juanito. Samantala, Mayor Benedito at MS Cao pinisita ang mga senior citizen na PDL. Narito ang ulat ni MBTS News Reporter Princess Ella Sapalo. Balitang Bayan. Sa pakikiisa sa pagdiriwang ng Elderly Filipino Week, nakibahagi si Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa aktibidad na inorganisa ng Municipal Senior Citizen Affairs Office, MS Scout, katuwang ang Bureau of Jail Management and Penology, BGMP, na ginanap sa Brooks Point, BGMP, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Pinangunahan ni Chief Welfare and Development Office, GO1, John Darwin L. Suelto ang pagbubukas ng programa. Sinundan ng mga mensahe mula kina Konsihal Stalwart Joseph M. Benedito at Mayor Cesario R. Benedito Jr. at nagtapos sa closing remark ni Santiago B. Agulo. Dumalo rin si MS Cao Designate Gisrel M. Rose bilang patunay ng buong suporta tanggapan sa selebrasyon. Bilang bahagi ng programa, nagsagawa ng intermission number ang mga senior citizen PDLS na sinundan ng pamamahagi ng food packs at isang masayang community dance. Pinangunahan ng MS Cao, ang aktibidad ay naglalayong magbigay hugay at kasiyahan sa mga nakatatandang PDL bilang bahagi ng patuloy na advokasya ng lokal na pamahalaan sa pagkalinga at pagpapahalaga sa nakakatanda saan man sila naroroon. Princess Ella R. Sapalo, Makinabi, Tunggal Elementary School, nag-uulat sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Ella. Susunod, training on adoption and alternative childcare, pinangunahan ng MSWDO. Balitang hatid sa atin ni MBTS reporter Ken Joshua Cabras. Balitang Bayan. Isinagawa ng Municipal Social Welfare ang Development Office, MSWDO, ng Pahamalaang Bayan ng Brooks Point ang Orientation and Training on Case Management on Adoption and Alternative Child Care ngayong Biyernes, October 10, 2025 sa Shing Spa Resort, Barangay Pangubilyan, Brooks Point, Palawan. Dumalo si Mayor Cesario R. Benedito Jr. na nagpahayag ng kanyang buong suporta sa mga programa ng MSWDO na naglalayong maprotektahan ang karapatan at kapakanan ng mga bata sa Brooks Point. Pinangunahan ni MSWDO Rinaldo Bacosa ang oryentasyon kasama ang mga MSWDO personnel, mga kinatawan mula sa Department of Social Welfare and Development, DSWD, at iba pang panuonan
panauhing pandangal sa naturang pagsasanay, tinalakay ang mga proseso, patakaran at tamang pamaraan sa pamamahala ng mga kaso na may kinalaman sa adoption at alternative child care. Layunin ng aktibidad na palawakin ang kaalaman, kasanayan at kapasidad ng mga social worker at katuwang ng ahensya alinsunod sa Republic Act No. 11642 o ang Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act. Bahagi ito ng patuloy na inisyatiba ng lokal na pamahalaan upang mapalakas ang child welfare programs at matiyak na bawat batang Brooks Point ay may ligtas, maayos at pagmahal na tahanan. Ken Joshua O. Cabras, Makina Bitunggal Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Ken. Samantala, Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity bumisita sa tanggapan na Mayor Benedito. Narito ang ulat sa atin ni MBTS News Reporter Juanito Amador Jr. Balitang Bayan. Nagkaroon ng courtesy visit ang kinatawan mula sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity o PAPRO na si Pauline Castillo kay Mayor Cesario R. Benedito Jr. ngayong Oktubre 6, 2025 sa New Municipal Lobby, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Layunin ng pagbisita ang pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng pamahalaang bayan ng Brooks Point at ng OPAPRO kaugnay ng mga programa at inisyatibong pagkapayapaan, pagkakaisa at rehabilitasyon sa mga komunidad ng bayan. Ang pagpupulong ay naging daan upang mapag-usapan ang mga hakbang na magpapatibay sa mga peace initiatives at magsusulong ng mapayapa at inklusibong kaunlaran sa Brooks Point. Juanito T. Amador Jr., Makina Bitunggal Elementary School, nagpuulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Juanito. Operation Patubig Potable Water System Project. Matagumpay na inilunsad sa Emales National High School sa ulat ni MBTS News Reporter Princess Ella Sapalo. Balitang Bayan. Tumalo si Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa ginanap na Operation Patubig Potable Water System Project Turnover Ceremony noong Huwebes, October 9, 2025 sa Males Elementary School, Barangay Males, Brooks Point. Ang proyektong ito ay handog ng Mercury Drug Foundation, katuwang ang Philippine Business for Social Progress, PBSP, na naglalayong maghatid ng malinis at ligtas na inuming tubig sa mga paaralan. Layunin ng inisyatiba ng mapabuti ang kalusugan at kalinisan ng mga mag-aaral at guro sa pamamagitan ng pagkakaloob ng maasahang potable water system at bagong comfort room. Ang Operation Patubig ay bahagi ng mas malawak na programang pangkalusugan at pangkomunidad ng mga nagkaloob na organisasyon sa buong bansa. Bukod kay Mayor Benedito, dumalo rin sa seremonya sina PSDS South Dr. Paterno S. Marquez, Barangay Chairman Singhi S. Onseng at iba pang mga panauhing pandangal at lokal na opisyalis. Tinitiyak ng proyektong ito ang mas ligtas at malinis na kapaligiran sa pag-aaral na mahalaga para sa kagalingan ng mga kabataan. Lubos na nagpapasalamat ang pamahalaang bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Benedito sa Mercury Drug Foundation at PBSP para sa kanilang patuloy na suporta. Kinilala ang kahalagahan ng kanilang tulong sa mga inisyatibang naglalayong mapataas ang kalidad ng buhay ng mga mamamayan ng Brooks Point. Ang naturang proyekto ay sumasalamin sa balanseng pagtutulungan ng pribado at pampublikong sektor para sa komunidad. Princess Ella R. Sapalo, Makina Bitunggal Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Ella. Samantala, George Bustamante, formal ng nanumpa
bilang bagong talagang kagawad ng Barangay Mambalot. Narito ang ulat ni MBT's News Reporter Chantal May Daton. Balitang Bayan. Kasunod ng naganap na pagbabago sa pamunuan ng Barangay Mambalot, pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang panunumpa sa tungkulin ng bagong talagang barangay kagawad George Bustamante noong October 9, 2025 sa New Municipal Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Itinalaga ni Bustamante upang punan ang bakante posisyon sa sangguniang barangay matapos maitaas si unang kagawad Jilin L. Singgeyo bilang punong barangay bilang kahalili ng yumaong kapitan Rodora Racimo. Bilang bagong kagawad, inaasahan si Bustamante na makikipagtulungan sa punong barangay Singgeyo at sa buong sangguniang barangay upang ipagpatuloy ang mga programa at adhikain para sa kapayapaan, kaayusan at patuloy na pag-unlad ng Barangay Mambalot. Chantal May L. Daton, Makina B. Tunggal Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Chantal, at 3 bagong harvester mula sa Pilmic, Silipin, Balitang hatid sa atin ni MBT's News Reporter Janine Mielay M. Obugan. Balitang Bayan. Ginagawa ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang ocular visit sa 3 bagong harvester na dumating sa bayan ng Brooks Point nitong October 9, 2025. Ang mga makinaryang ito ay binigay ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization Pilmic bilang bahagi ng kanilang programa Rice Competitiveness Enhancement Fund RCEF. Ang mga unit ay napagkaloob ng mga asosasyon ng magsasaka sa Brooks Point nang sumite ng kanilang mga kahilingan sa Pilmic. Layunin ang proyektong ito na mapabilis ang ani ng mga magsasaka, mapataas ang kanilang kita at higit pa mapaunlad ang produksyon ng agrikultura sa Brooks Point. Janine Mielay M. Obugan, Makina B. Tunggal Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Janine. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panonood ng ating programa, Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na sa ating programa ang Talakayang Bayan. Ako po si Rezomi M. Escoben. At ako naman po si Kylin Joy Albior. Kami po muli ang Makina B. Tunggal Elementary School o ang MBT's News Reporters na naghahatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, Bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Maraming salamat po sa mga mahuhusay nating tagapaghatid balita mula sa MBTES News Team. Maraming salamat din po sa kanilang principal, Ma'am Nancy Reyes, sa patuloy na pagsuporta sa mga estudyante ng Makina B. Tunggal Elementary School. Susunod na po ang ating Talakayang Bayan kung saan makakasama po natin ang ating focal person on mental health, isang kawani mula sa Municipal Health Office, Ma'am Novi Crespo Perez. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. At nagbabalik ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Nandito na po tayo sa ating ikalawang segment, ang Talakayang Bayan. Mapalad po tayo sapagkat makakasama po natin ang ating Nurse 2 at Program Manager of Mental Health. Siya rin po ay isang kawani under the Municipal Health Office. Atin pong i-welcome si Ma'am Novi Crespo Perez, RN, bilang kinatawan ni Dr. Lovelyn R. Sotoza, ang ating Municipal Health Officer. Magandang umaga po, Ma'am. Hello, good morning po at sa lahat po ng ating mga nanonood. So, ayan po, Ma'am. Kamusta naman po kayo, Ma'am, ngayon, buwan ng October? Kasi ngayon pong buwan ng October, tama po, ano? Ngayon po ay ipinagdiriwang po natin ang Mental Health Awareness Month. Kamusta naman po kayo? So far naman po, mabuti naman. And
yung mga programs po natin pagdating sa mental health ay tuloy-tuloy naman po yung ating ginagawa. Okay po, ma'am. So, thank you so much po for making time po dito sa ating Municipal Information Office sa program po ng Impormasyon ng Bayan para sa Lahat to discuss the Mental Health Awareness Month. So, ayun po, magbibigay lang po kami ng konting katanungan po, ma'am, para maliwanagan po ang ating mga listeners sa radyo. Ano nga po ba yung tema po ng Mental Health Awareness Month ngayong taon at paano po ito nakaakma sa ating bayan ng Brooks Point? Okay, so yung theme po ng ating World Mental Health Day po talaga is access to services, mental health in catastrophes and emergencies. So, sa ngayon, dito po sa atin sa Brooks Point, sa ngayon, wala tayong na-experience na lindol, sakuna, or typhoon. Pero sa iba't ibang lugar po, ngayon, sa Philippines, ay especially Davao, Cebu, sa norte po, La Union, sa Zambales, may mga naapektuhan. So, yung ating tema is talagang napapanahon po sa mga nangyayari ngayon. Kasi yung mental health po, hindi lang siya particularly pagdating po sa mga nakikita natin na may mga sakit na po kaagad. So, yung mental health po dito, isa na magkaroon sila ng access sa services at syempre yung tulong na pwedeng ibigay sa kanila pagdating sa sakuna. Ito po yung sinasabing hindi lang yung nangyayari sa paligid yung kailangan bumangon, pati po yung mental health kasi iba talaga yung impact ng mga disaster. Nagkakaroon ng trauma, stress, anxiety, lahat na po. So, may mga tao po na nakaka-experience ng ganyan na nagkakaroon sila ng yung pag-handle nila ng problema is hindi maganda. So, nagkakaroon po nagkukos ng matinding stress or anxiety. Minsan po nauuwi sa mental health condition na instead na sana natulungan or naagapan, nauwi na po sa ganong sitwasyon. Okay po. So, ayun po, no, katulad po ng sinabi po ni Ma'am Novi po kanina na napapanahon ngayon yung tema po dahil mapalad pa po tayo sa bayan ng Brooks Point. Hindi lang sa Brooks Point, kundi pati sa Palawan kasi hindi po tayo nililindol. Pero yung mental health talagang sabihin nating isa siya sa mga importante or naapektuhan kapag may mga sakuna. Hindi lang yung financial losses, ma'am, no? Kundi, syempre, yung trauma din, in worst case scenario, kasama po doon yung pag namatayan, ganyan. Ano yung mafe-feel ng mga naiiwan? Ano yung mafe-feel ng mga naiiwan? Ano mafe-feel ng mga nasiraan ng bahay or ng mga ari-arian? Kaya, atin pong alagaan ang ating mga mental health. And as much as possible, we should be compassionate to the people na nakaka-experience ng mga mental health issues and problems. So, ayan po, ma'am, no? Matanong lang po namin, ano nga po ba yung mga aktibidad or activities or programa po na inihanda ng inyong tanggapan para sa awareness month po na ito? At paano po makikilahok ang ating mga kababayan? Apo, bali ngayon po, tuloy-tuloy po yung aming IEC na tinatawag or yung awareness na kinakandak kada barangay, hindi lang po sa community, pati sa schools. So, yung kahandaan, hindi lang yung after na ng impact ng disaster. So, yung yung resilience at syempre po yung kung meron mang mga naapektuhan na kababayan natin is yung services na pwede nating ma-offer. So, meron na po kaming kinandak before na training, yung tinatawag po namin na psychological first aid or PFA, na kung saan kapag merong mga disaster or dito po sa atin, typhoon or bagyo, nagkakandak po kami ng psychological first aid. So, ito po kinakandak namin sa community na affected. So, importante po talaga na kinukumusta sila. Hindi lang hinahanap kung sino yung baka meron ng pinagdadaanan na malala o matindi, pero pati yung sila po mismo na kumustahin kung okay pa din ba sila na nalalampasan ba nila yung mga pagsubok na pinagdaraanan. So, importante po talaga na matrain pa sana yung iba nating mga health workers na hindi lang po yung mga midwife, pati sana yung mga BHWs natin at iba pong kasama natin sa programa na matrain po sila ng pagkandak ng psychological first aid at syempre yung kahandaan din po ng bawat isa po pagdating sa ganyan. Na-mention niyo po kanina, ma'am, na nagkakandak po kayo sa mga schools and barangays po ng IEC.
Do you have the exact statistics po kung ilan na po yung, or kahit estimated statistics po na mga napuntahan po ninyong barangay or schools? Sa ngayon po, estimate ko siguro mga nasa 20 plus na po. Hindi po kasi nag-start kami dahil yung pagdating sa suicide po. Yes po. So, naging kasama sa plano po namin nila Dr. Lovelyn na kung kakayanin po, weekly talaga na mag-conduct po kami ng IEC. Kasi from second quarter po ng ngayong taon, tumaas po talaga yung cases natin. So, maliban po sa mental health awareness na kinakandak sa mga schools, sa community, binigyan din po talaga namin na emphasize yung suicide prevention po dahil po sa hindi inaasahang pagtaas po ng cases sa bayan natin ngayong taon. So yun po, ang dami na pong napuntahan ng Municipal Health Office and of course through the initiative of Ma'am Novi's program po on mental health, no. Hindi lamang sila nagfo-focus on the mental health, but syempre kaugnay na rin dito yung suicide na tinatawag po natin or na-experience kasi dumadami na po yung kaso dito sa ating bayan. Nakaraan po, ginusto po nating makausap or makasama po si Ma'am Novi sa ating talakayan nakaraang buwan ng Setyembre. Kaso, busy po talaga ang kanilang tanggapan and we are very much thankful na nakasama na po natin siya ngayong araw kasi para ma-discuss po natin yung mga ganitong usapin. Kaya maraming salamat po, Ma'am, sa efforts po ninyo. Thank you din sa pag-invite. So, ayan po. Ayan, Ma'am. Thank you so much po, Ma'am. Sa inyo pong karanasan, ano naman po yung pangunahing hamon o challenges na kinakaharap po ng inyong tanggapan or ng MHO po sa pagpapalaganap ng mental health awareness at serbisyo dito sa ating bayan? Ano po yung mga struggles po na na-experience niyo? Siguro po ngayon is yung katulad nung nabanggit ko kanina, yung biglang pagtaas po ng cases natin. So, sa previous years po, hindi ganito kadami at hindi sunod-sunod po yung cases natin pagdating sa suicide. So, ngayon po, yung data na hawak po namin, nasa 17 na po ang suicide cases po natin ngayong taon. Kasama na po dyan yung mga tinatawag namin completed or yung successful po or namatay. Meron naman pong mga nag-attempt. So, ang ginagawa po namin, dahil very challenging nga po yung ganitong kinakaharap ng aming opisina. Hindi lang naman po yung office namin, marami pa rin po. Yung ano pa din po ng mga tao, yung parang takot sila na magsalita, yung fear na baka mahusgahan sila, yung fear na baka pag sinabi nila is pagtawanan pa po sila. So, very challenging po talaga. At syempre, ako nga po bilang nurse, ang naiisip ko is, iba-iba po kasi talaga yung personality ng mga tao. Yes, hindi lahat ay pare-parehas ng pag-handle ng problema. Maaaring sa'yo magaan lang, pero sa kanya pala is hindi. So, yung stigma po talaga pagdating sa mental health, yun yung goal po namin, na mabawasan po yung takot or yung mga hindi nagsasabi kung sila po ba ay may pinagdaraanan pa. So, ini-encourage po namin sila na kapag sila ay dumaranas ng crisis pagdating sa mental health is lapitan yung pinaka-pinagkakatiwalaan or kung talagang gusto po nila na medyo takot pa sila magsabi sa kanilang family members or friends, pwede po silang humingi ng tulong sa amin sa RHU kung sila po ay dumaranas ng ganitong sitwasyon. So marami pa po, maliban sa suicide, marami pa rin po talaga yung hindi masyadong open pa pagdating sa mental health. Pero ngayon po kami ay nagpapasalamat dahil may mga schools, even private companies na kasama po namin na nagkakandak ng IEC pagdating po sa mental health and sa suicide. So, nagiging aware na rin po talaga yung mga tao, lalo na po sa school, sa mga kabataan. So, sila talaga yung target, kumbaga namin, na mabahaginan po or makapagkanda kami ng lectures regarding po mental health. And yung mga nasa community po, yung challenge din po sa amin dyan na pinagdaraanan namin kasi kapag merong case sa isang area, ano po ba yung magiging action namin? Maliban po dyan yung awareness pa din na kapag may cases po, kailangan mapuntahan talaga namin yung lugar, ma-follow up namin sila, makausap po yung family members. So yun po, so kailangan pa rin namin ng staff siguro. Kasi before ako lang po talaga mag-isa.
Pero Ang hirap ngayon, ng ganun, ma'am, no? opo, napakahirap po mag-isa. Opo. Yan po. Pero ngayon, nagpapasalamat po ako dahil may kasama na po ako sa office, si Ma'am Jelly sa Latambos. So, thankful po talaga ako na may katuwang na po ako sa pagkandak ng IEC Yes, po. pagdating po sa mental health. Na-mention niyo po kanina na meron po tayong 17 suicide case po. As of this year po yan, ma'am, no? Ano po yung mas marami po dito? Male po or female? Babae or lalaki po? Ang cases po natin ngayong taon is lahat lalaki po. Walang babae. Ay, grabe. Lahat po ay... Ang age po ay... Ano pong bracket ng age? ma'am? Meron pong teenager, pero karamihan po ay mga adult. Adults. Yung cases po natin ngayong taon is. At saka yung... Ito po, hindi siya yung sabing nag-iisang rason lang. Kumbaga, pwedeng nagpatong-patong na yung problema May po nag-trigger nila. po. Pero karamihan po talaga pag aming tinatanong, more on away pamilya, away mag-asawa. Yun po. Yun yung pinaka-top na rason kung bakit po nagkukumit ng suicide yung mga tao po. Na-mention po ni Ma'am Novi po kanina na meron po tayong 17 suicide rates po dito sa ating bayan and all of them are males. So, katulad din po ng nabanggit kanina na hindi lahat ay kayang mag-open. Hindi kaya lahat na ready. Kasi meron po tayong stigma po, ma'am, no, na kapag mga lalaki ay kaya nila ang problema, hindi yung mataas yung tolerance nila, ganito. Without us knowing na hindi lahat ng ganon, hindi lahat ng lalaki ay kayang lutasin ang problema ng sila lang. So, that's why, sad to say, na nagre-resort sila sa ganong pamamaraan to avoid the problems or to stop the problems na nararanasan nila. So, isa po itong panawagan po sa lahat na kapag may mga friends po tayo, kakilala, kamag-anak, kaibigan, na tingin po natin ay may pinagdadaanan or kung minsan kasi hindi naman nakikita, ma'am, na may ganun pala po pinagdadaanan. It's a reminder that we should always check our friends, our loved ones, ganyan. Kasi we do not know, magugulat na lang tayo na wala na, ganun. Kaya, always prioritize our mental health and the mental health of others. Be compassionate. I-add ko lang, sir. So, sa campaign po namin pagdating sa ganyan sa suicide, ina-emphasize po talaga namin na hindi po weakness or kahinaan yung pag-iyak, yung makaramdam ka ng lungkot, emotions na sa tingin ng iba ay parang hindi dapat na i-experience ng isang kalalakihan. So, ang ano po namin is normal po yan na pinagdaraanan ng isang tao at hindi po nakakahiya talaga na humingi ng tulong or mag-ask po ng support sa inyong family. Kasi parang sa atin po kasi sa tagal ng panahon, ang sinasabi lang, kapag lalaki ka, dapat ikaw yung matibay, ikaw yung matatag. Pero, hindi ka iiyak. Opo, hindi ka iiyak. Signs daw po yun ng kahinaan ng isang lalaki. Well, hindi naman po talaga siya signs ng kahinaan. Dahil, syempre, ang mga tao po ay nilikha tayo ng Diyos na may mga may feelings, may emotions po tayo. So, normal po na ma-experience ng isang tao at hindi ka abnormal yung tawag nila kapag naka-experience na ganyan. May mga sinasabi pa na hindi maganda kapag yung lalaki is nag-i-express ng kanyang nararamdaman. Pero sa mental health po, napaka-importante talaga na may mahanap kang pinagkakatiwalaan mo na mapagsasabihan mo ng problema mo or mahihingian nyo po ng tulong. Thank you so much po, ma'am. Ano naman po yung pangmatagalang plano o proyekto ng Municipal Health Office para mas mapalawak pa po yung at mapatatag pa yung mental health programs dito sa bayan ng Brooks Point? Yun po, maliban sa tuloy-tuloy po na pagkandak ng awareness ng IEC, kami rin po ay may mga plans na magkandak din ng trainings para sa ating mga health workers, maliban sa psychological first aid, MHGAP sa community, nagkandak na din po kami before. Pero maliban po dyan, yung basic sana na, basic counseling po sana, or yung ano po ba yung magiging action ng isang BHW or isang health worker sa community pag nagkaroon po ng cases ng suicide. Ano ba yung prevention, intervention, at yung tinatawag po namin na postvention pagdating po sa mga suicide cases. So, maliban po sa suicide, yung atin pong office po, ang RHO, ay nagbibigay po tayo ng libreng serbisyo pagdating po sa mental health. May mga kababayan po tayong nakaka-experience ng tinatawag natin na
Example po dyan, may mga depression, schizophrenia, bipolar disorder. So, yung atin pong tanggapan or yung RHU po is meron pong kinakandak din naman na libreng consultation pagdating po sa mga ganyan. At yung gamot po na binibigay natin ay libre po. Wala pong binabayad yung ating mga kababayan. So, ako rin po ay nagpapasalamat syempre sa support ng ating MHO, Dr. Lavin, at yung LGU po natin kasi napupondohan po yung medicines natin taon-taon pagdating po sa ganyan. At maliban po dyan sa trainings, gamot, yung campaign pa rin po talaga tuloy-tuloy pagdating sa mental health na sila po ay ma-break po natin yung stigma na yung mga tao po is hindi na mahiyang humingi ng tulong kapag may pinagdaraanan po. Kasi minsan, po ma'am, no, may naririnig po tayo na pag may isang tao, regardless of the gender, lalapit, tapos pagsasabihan pa siya ng ang drama mo naman, ganito. Minsan, masakit. Anong mafe-feel nung isang tao na humihingi ng tulong or ng makakausap only for them to be shut down po, di ba? So, kaya, minsan yung iba, dahil may nafe-feel silang sense of rejection, sinasarili na lang po nila. At maganda po yung suggestion po ninyo or yung parang goal po ninyo na ma-train po yung mga barangay health workers para lahat ng barangay po dito, yung 18 barangays po dito sa bayan ng Brooks Point ay may magkaroon po sila ng ng isang tao po na malalapitan po. Kasi hindi rin lahat ma'am kayang pumunta sa MHO po ma'am do. Kasi sa kadahilan na may kalayuan, o kung hindi natatakot dahil hindi din po kayo nila lahat kilala. Siyempre, mas kakilala po nila yung mga kabarangay po nila. Kaya, mas okay din na talagang magkaroon po ng mga, kung tawagin natin, focal person po ba ang tawag doon sa bawat barangay? Yun po. So, yung nabanggit nyo parang nai-invalidate yung feelings ng taong parang may pinagdaraanan. So, add ko lang din po na pagdating po sa mental health, hindi mo kailangang isolve yung problema, hindi mo kailangang solusyonan kung ano yung mismong pinagdaraanan. Pagdating po sa mental health, importante na merong makikinig po sa iyo. Nakakabawas po kasi ng bigat sa damdamin kapag alam mong may taong may handang makinig po sa iyo. So, yung iba kasi parang pag sinabing parang mabigat yung nararamdaman ko, sasabihin, kaya mo yan. Parang ganon. Lahat ng tao pinagdaraanan yan. So, hindi pala siya therapeutic. Pagdating po sa ganyan, mas okay po at na meron kang i-offer mo lang yung pakikinig. Hindi naman kailangan talagang solution. Pakikinig lang po kasi malaking tulong na po yun sa isang tao. Totoo po yan. Naniniwala po ako dyan. Kaya mo yan. Pag sinabihan ka kasi ng ganun, parang mafe-feel ng isang tao po na parang na parang hindi siya interesadong makinig kasi at the end of the day, mapipilitan na lang po yung isang tao na kayanin kasi sinabihan siya ng isang tao na kaya mo yan. Ayun po. Panghuli po, ma'am, ano po ang inyong mensahe sa mga mamamayan ng Brooks Point tungkol sa kahalagahan ng pangangalaga sa kalusugang pangkaisipan o yung mental health? Ngayong ipinagdiriwang po natin yung Mental Health Awareness Month. So, yung akin pong siguro yung tagline po namin sa RHU, or ako po yung ginawa kong tagline is, hindi mo kailangan kayanin mag-isa. So, buhay ay mahalaga. So, maliban po sa theme po natin ngayong taon na pagdating sa disaster, is yung resilience at yung ano po ba yung magagawa natin na tulong or access na maibibigay sa mga tao pagdating sa mental health. Sa amin po dito sa RHU, yung pagbibigay po talaga ng services na available po dyan at yung tulong na pwede po nating maibigay. So, lagi ko din po sinasabi sa kanila na sa mga IEC po na kinakandak namin na sa lahat po ng pinagdaraanan natin, sa lahat ng problema, mahirap man yung solution, pero hindi po talaga option or hindi po dapat natin sana piliin na tapusin yung sarili nating buhay. Kasi ito po ay biyaya sa atin ng Panginoon na binigay sa atin na kailangan po nating pangalagaan at syempre may help, may tulong po na available na pwede po nating iabot sa ating mga kababayan. And syempre gusto ko na rin po sana magpasalamat dahil yung ating pong LGU is very supportive po pagdating sa mental health
Ganun din po yung services na meron po tayo sa RHO is lagi po siyang available at anytime naman po na pumunta is meron pong may mag-a-assist po sa inyo or meron pong available na tulong na pwede po naming ibigay. So, yun po. So, yun po, ma'am. May nais po ba kayong ipabatid sa publiko or gusto ano po ba yung mga contact number po ng ng inyong opisina para just in case po na gusto po nilang lumapit ay makakausap po kayo? Opo. So, meron po kaming hotline sa RHU na pwede po naming ipasuyo na i-flash. Yes po, opo. Yan po. So, meron po kaming hotline na pwede po ninyong tawagan or i-text kung meron man po kayong kilala, kaibigan, or family member na sa tingin nyo po is nangangailangan ng tulong. Hindi po financial, kundi pagdating po sa mentally, kailangan po nilang matulungan. So, may hotline po kami na pwede ninyong ma-reach at meron pong taong makakausap kung ano po ba yung pwede nating gawin or kung ano po ba yung dapat kailangan gawin po kapag may pinagdaraanan po yung isang tao or yung patient po natin. So, yung ating pong hotline sa mental health po na program ay 0935-485-2901. Ayan, 0935-485-2901. So, ayan po. Maraming salamat po, Ma'am Novi, sa inyo pong time na makasama po kami dito sa MIO at maraming salamat po sa pag-share po ng inyong experience at inyong mga goals para mapangalagaan ng mga mamamayan ng bayan ng Brooks Point ang kanilang mental health. Let it be known po na pinapasalamatan po namin kayo sa inyong mga efforts. Ganon din po ang bumubuo ng MHO sa pangunguna po ni Dr. Lovelyn R. Satosa. Thank you so much po. So, gusto ko din po magpasalamat sa inyo sa MIO sa pagkakataon po na ito na ma-share po kung ano po ba yung meron sa programs natin sa Municipal Health Office pagdating po sa mental health. And maraming salamat, Sir Jong, kahit ilang beses po tayong naurong. I'm so sorry po, ma'am. Sorry din po, dahil medyo nasasakto po siya sa activities natin sa LGU at sa community po. So, yun po, maraming salamat. Thank you so much po, Ma'am Novi. So, ayan po, dito po nagtatapos ang ating Talakayang Bayan at susunod na po ang Serbisyong Bayan pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Narito na po ang ating Serbisyong Bayan na hatid sa atin ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano at ng mga sangguniang bayan members. Una na po dyan, ipinababatid po ng Brooks Point School of Arts and Trade na maghanda na po tayo para po sa parating na mga training activities. Ikinagagalak pong ibalita ng BPSAT na magkakaroon po sila ng community-based training sa food processing at institutions-based training sa entrepreneurship level 4. Isang kapanapanabik na oportunidad ito para sa ating mga miyembro ng IPs at 4Ps sa ating lokalidad. Sa pakikipagtulungan ng TESDA Provincial Center o TESDA Provincial Training Center Palawan at 4Ps and IPs DSWD. Una na po dyan ang food processing para sa Cluster 1. Ito po ay gaganapin sa Barangay Ipilan sa darating na November 12 to 13, 2025. Para sa Cluster 2, gaganapin po sa Barangay Samariñana, November 14 to 15, 2025. At sa darating naman po na November 16 to 17, 2025, ang Cluster 3. Dito po yung gaganapin sa Barangay Pangobilian. Para naman po sa Entrepreneurship Level 4, para sa Cluster 1, ito po ay gaganapin sa Barangay Ipilan sa darating na November 10 to 11, 2025.
Sa darating naman po na November 12 to 13, 2025, ang Cluster 2 sa Barangay Samariñana at para naman sa Cluster 3, ito po ay gaganapin sa Barangay Pangobilyan sa darating na November 14 to 15, 2025. For more updates, please like, share, and follow the BPSAT Facebook page o sa Brooks Point School of Arts and Trades. Anunsyo para sa ultrasound schedule ng Southern Palawan Provincial Hospital. Ipinababatid po ng Southern Palawan Provincial Hospital na kasalukuyang isinasagawa ang ultrasound services simula pa noong October 23 na magtatagal hanggang bukas, October 26, 2025. Para po ito sa mga pasyenteng kapos sa pinansyal o tinuturing na indigent, maaari pong makapag-avail ng libreng ultrasound basta't maipasa po ang mga kinakailangang mga dokumento. Huwag po nating palampasin ang mga pagkakataong ito at pumunta lamang po sa Southern Palawan Provincial Hospital at samantalahin ang serbisyong handog para sa inyong kalusugan. Maraming salamat po at patuloy tayong makiisa para sa isang mas malusog na probinsya ng Palawan. Tawag sa mga kalahok, ang Municipal Tourism Office ng Brooks Point ay tumatanggap na ng mga kalahok para sa 15 days na Hilot Wellness Massage Training na gaganapin sa November 11 to 26, 2025. Kasama po dito yung mga araw ng Sabado. Layunin po ng programang ito na mapanatili ang traditional na sining ng hilot at makalikha ng bagong kabuhayan para sa mga residente ng Brooks Point sa lumalawak na industriya ng wellness at turismo. Mahalagang paalala lamang po, tanging mga makakompleto sa buong 15 days ng training ang hinihikayat mag-apply. So kung hindi po natin kaya mag-commit ng 15 days na training, ay ibigay na lamang po natin ang slot sa iba. Magkakaroon po ng screening ng applicants dahil limitadong bilang lamang po ang slot na meron tayo. Kaya ang pag-sign up ay hindi otomatikong pagtanggap sa programa. Sa mga interesado, maaari lamang pong bisitahin ang official Facebook page ng Brooks Point Tourism, Culture and Arts. Paalala po sa lahat, bukas po tuwing araw ng Miyerkules ang Kadiwa ng Pangulo sa munisipyo kung saan available sa ating munisipyo ang mga sariwa, mura at abot-kayang mga produktong gawa ng ating mga local farmers. Naging posible po ito sa pamamagitan ng ating Office of the Municipal Agriculturist sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Municipal Agriculturist Renato Bacosa. Matatagpuan po ito sa New Municipal Hall, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Kaya pasok mga suki at sabay-sabay po tayo mamili sa ating Kadiwa ng Pangulo tuwing araw ng Miyerkules. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Manatiling nakatutok sa mga anunsyo at balita ng ating pamahalaan. Upang maging updated sa mga anunsyo at balita ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point, maaari lamang po na i-follow ang ating official Facebook page, ang Municipal Information Office-Brooks Point o sa www.facebook.com/MIO-BrooksPoint. Maaari nyo rin pong mapanood ang mga nakalipas na live events, highlights at impormasyon ng bayan para sa lahat program episode sa ating official YouTube channel. Hanapin lamang po ang channel na MIO Brooks Point o sa www.youtube.com/@MIO-BrooksPoint. At dyan po nagtatapos ang ating programang impormasyon ng bayan para sa lahat. Sa ngalan po ng LGU Brooks Point at bumubuo ng Municipal Information Office sa pangunguna ni Darwin H. Omar, PhD, ako po ang inyong likod, Joshua Sariego. Mapagpalang araw po sa ating lahat at kita-kits po tayo sa susunod na araw ng Sabado. Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat.